Bakit ka matatakot kung hindi ka naman adik? Bakit ka matatakot kung hindi ka naman kriminal? So, maraming mga shooting incidents ang nangyayari sa Jensen these days. Actually, hindi lang these days. Medyo matagal-tagal na. Well, similar cases exist in other parts of the country, but let me focus sa Jensen because it's my hometown. O daghan ko makita ang mga tao nga seeking justice, especially for the victims nga nadamay lang. And yes, hustisya ang dapat na sinisigaw natin para sa lahat ng biktima. As always, ganun naman talaga dapat. What's ironic though is, these people na sumisigaw ng hustisya ngayon are the very same people na nakikita ko mocking the victims back then. Kahit yung mga biktima na nadamay lang, collateral damage ang tawag sa kanila. This is Micah Olpina. She's 3 years old. Pangarap niya maging pulis. Pero ang pumas lang sa kanya, pulis din. She's just one of the many examples ng tinatawag nilang collateral damage. Sabi pa ni Bato, shit happens. And when you bring up cases like Micah Olpina, Bato and the DDS, they're the ones to say, ganyan talaga ang buhay, sakripisyo. Some of those I know would even tell me, to be honest, yes, may nadamay, pero at least, may napatay na kriminal. At least, may napatay na adik. Again, let me ask you, who are you? Just who are you to decide whose life to take and whose life to save? At hindi pa kayo nakontento, ginawa nyo pang katatawanan. DDS, Ang alaala ni Micah. Yan o, pinalitan nyo ng fake na santo na Kian de los Santos. Originally, ito yung nakadisplay, t-shirt ni Micah Olpina at alam nyo kung bakit may butas yan sa gilid. Collateral damage. Wa pa jud mo na kontento. Gihimo pa niyong katawanan ang t-shirt alaala ni Micah Olpina. Bili kayo ng merch. Ano yan? Do you really think it's funny? Mga DDS, that's your attitude. Kahit sa mga nadamay lang. Kaya wag niyong sabihin sa akin, no, sa mga kriminal lang naman kami ganyan. No, kriminal ba si Micah para ganyanin? Dati, panahon ni Duterte, pag napatay ka, automatic yan. May label ka. Baka adik. Kriminal yan. Today, the killings still continue. Pero kaya di naman si Digong ang presidente. Biglang yung sigaw, I don't feel safe anymore. Karon lang ka? Sa una pa man nga dili ta dapat maka-feel og safety. Since 2016 talamak na ang patayan, but these people would say, bakit ka matatakot kung hindi ka naman adik? Bakit ka matatakot kung hindi ka naman kriminal? And you know what? These same people, ang mga nag-iingay ngayon sa social media, biglang naging concerned sa mga madadamay na inosente. Hindi nila naisip yun before. Base nakalimot mo. Teka lang baka nakakalimutan nyo. Let me just remind you, sino nga ulit yung presidente na in-encourage ang mga civilians, ang mga tao na mismong pumatay kapag may kilala silang adik o kriminal. If may kilala kayong adik o kriminal, go ahead and kill them yourself. That's vigilantism. Di ba nga tuwang-tuwa pa kayo? And isn't it that you voted BBM for such continuity? DDS, For such culture of violence to continue? Favorite word niyo pa nga yung continuity, di ba? Teka, BBM administration naman bakit si Duterte pa rin ang sinisisi? Bakit kinokonek pa rin ang lahat ng ito kay Duterte? Malamang. Ay, malamang sa alamang. Sino ba ang nag-encourage ng vigilantismo? At kayo mga DDS, kayo ang tuwang-tuwa sa ganito, di ba? Laganap na ang ganitong patayan since 2016. It only continues today. Malala pa nga noon The only difference? Duterte time, pag namatay ka, automatic, adik at kriminal ka. BBM time, same culture of violence that continued, pero bigla kayong natutong sumigaw ng hustisya. DDS, Hustisya, iya ra ng giti ninyo. I bet, kung kakampi nyo pa rin si BBM hanggang ngayon, you'd be the first ones to actually justify the killings today. DDS, tanga-tanga. Pero kay di naman mo kampi, ngita na maghustisya ron. Because to you, nga mga hinampak mo, politika lang ang buhay ng tao. Ngayon, natuto na kayong sumigaw ng hustisya, no? You didn't really care unless it happens to you, to your family, and to your community. Honestly, just how much more collateral damage do we have to witness para makamatngunta? Pila pa kapatayng lawas ang kinahanglan natong makitaan para ma-realize nato that this vigilantismo will never do any good to our society. And yes, hustisya para sa lahat ng biktima. Hustisya na dapat noon nyo pa sinisigaw.